Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa kaniyang mga biyaya, sa kaniyang mga pagpapala, upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga tumutulong sa atin, ng mga nagpapamisa, ng mga kasama natin ngayon sa misa. Pagdasal din natin ang mga nasa ibang bayan natin, ng mga mahal sa buhay at kababayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigin mong paglingap ay siya nawang mauna at sumubaybay sa amin upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng banal na Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapalasanay dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Saan ko nga iahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di uminom ng alak at sinasabi nila inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito. Matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunpaman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga tao na sadyang napakatalas ang pagtingin sa pagkakamali, kasalanan o pagkukulang ng iba. Yun bang hindi mo obvious o normal na makikita? Makikita nila. Merong mga taong expert yan, hindi ba? Halimbawa, pagkaganda-ganda na ng forma ng isang babae. Okay na, pero sa kanila, hindi makatatakas yung peki pala yung bag. Nakita pa yon? Napansin pa yon? Big deal pa yon? Halimbawa, mayroong isang napakagaling ng mga awit. Aba, hindi pa rin makaliligtas sa kanila yung kahit isang nota ng pagsablay niya. O kahit na sa mga taong mabait talaga, kahit yung kabaitan ng mga ito ay napipintasan nila. Kaya naloloko mabait masyado. Maaaring tama yung pagtingin, yung obserbasyon, yung kanilang nakita. Pero kung yun lang agad ang kanilang nakita at hindi yung mga mabuti na mas obvious sana, in the first place, may mali rin sa kanila. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang sentimiento ni Kristo sa mga tao noong kapanahunan niya. Sapagkat nang dumating nga naman si San Juan Bautista na nag-aayuno, hindi umiinom ng alak at madalas ay malayo sa mga tao, inakusahan nilang nasisiraan ng ulo o sinasapian ng demonyo. Nang siya naman itong dumating na kumakain at umiinom kasama madalas ng mga tao, inakusahan naman nila si Kristong matakaw at lasinggero. So they considered John's asceticism as madness or evil, while they considered Jesus' sociability as laxness of morals. So either way, they could find a ground of criticism for both of them. So saan nga naman sila lulugar? Ang pangit nito ay hindi nila napansin o talagang hindi pinansin yung napakaraming magaganda na po pwede nilang makita kay Jesus at kay Juan Bautista. Yung parehong mabuting tao, parehong di makamundo, parehong hindi dinidiktahan ng kung sino, parehong may takot sa Diyos, parehong makapangyarihan sa salita, maging sa gawa, parehong banal. Hindi ba nakita yan? Kung paanong ang bilis nilang pumintas kay Juan at sa ating Panginoon. Alam po ninyo, iba yung kusa nating makita yung kamalian, pagkukulang ng iba. Natural yan, yung kusa mong makikita. Pero yung hinahanap mo talaga na sa kabila ng mas maraming mabuti, yun ang pinagtutuunan mo, ay kasalanan na yun. Hindi makatwiran na yun. Hindi maganda yun. On the contrary, kung sa kabila nga ng pangit na nakikita natin, ay pilit nating hinahanap yung mabuti.
Kung sa kabila ng mga problema ay pilit nating hinahanap ang dapat nating ipagpasalamat, yun ang makakristiyanong gawi. Yun ang makakristiyanong paraan sapagkat ang ating Panginoong sinusundan, unang-una ay ganyan. Meron nga pong alamat, legend, na minsan ay si Kristo daw ay napunta sa palengke o pamilihang bayan. Nakita niya ang mga tayo nagkukumpulan sa daan. So siya ay nakiusyoso rin naman. Makita niya, ayon, tinitingnan yung isang patay na aso. Magalis yung aso. No wonder, sabi nung isa na overheard niya, ang pangit, ang daming galis. Sabi pa nung isa, nako, sinong mag-aalaga niyan? Dagdag pa nung isa, kung sa akin ibigay, nisosoli ko lang. Siguro, namatay na lang ng ganyan. Pinabayaan na lang. Siya namang pagbanggit ni Kristo ng mga salitang ito. Napakaganda ng ngipin niya. Napakaputi. Parang higit pa ang ganda sa mga perlas. And suddenly there was silence. And they all look at Jesus and wondered, you must be Jesus of Nazareth. For only He could find something to approve even in a dead dog. Brothers and sisters, this legend tells us that we can really find something good in everybody. Only if we will take time to find it. O hindi ba't ganyan ang ating Panginoong Jesucristo? Ang nakita niya yung maganda sa mga disipulo bago at matapos niya na tawagin ng mga ito kahit pa nagkasala sa kanya. Ganyan si Kristo sa babaeng nahuli sa pakikiapit. Ganyan si Kristo kay Zacchaeus. Ganyan si Kristo sa mga makasalanang tao. Mula noon hanggang ngayon, di siya nagpapago. Unfortunately, may iba sa atin na parang may reward ang paghanap sa mali ng iba. Maintindihan ko yan kung tulad ng mga palaro. Ngayon, magki-Christmas party naman. Yung iba, yung bring me, na parang find me, bring me rosary, find me rosary, find me shoelace, bring me wallet. Yung mga bagay na normal hindi mo napapansin, talagang papansinin mo kasi yun ang pinahanap sa'yo at may reward ito eh. Talagang hahanapin mo kahit sa kapwa mo. Ganun ba yung paghanap ng pagkakamali sa iba? Meron bang reward ito? Anong reward? Anong mapapala natin dito? Other than hindi natin mapapansin ang mga sariling pagkakamali, kakulangan natin. At yan ba ay reward na matatawag talaga? Yung hindi mo makita ang dapat na improve mo sa iyong sarili sapagkat abala ka sa para sa iyo dapat i-improve ng iba. Darating ang pagkakataon, yung kanilang pagkukulang, kanilang mapupunan, yung kanilang kasalanan, kanilang mapagbabayaran, yung kanilang liku-likong gawin, maitutuwid nila yan. Sinong maiiwan? Ikaw, ako, tayo. Kung masyado tayong focus sa pagkakamali ng iba, mauubusan tayo ng panahon sapagkat ang panahon ay inuubos natin sa pagtingin ng pagkakamali ng iba. That won't help us. Kaya sana bago tayo tumingin sa bintana, ngay, manalamin muna tayo para makita natin na hindi rin tayo perpekto tulad ng iba. Nang sa gayoy, katulad ng dinarasal natin kapag tayo'y laging nagsisimba, Panginoon, tunghayan mo po ang aming pananampalataya at wag po ang aming pagkakasala, ay gayon din ang gawin natin sa iba, lalo pat yun ang sabi sa atin ng ating Panginoon. Gawin mo sa ibang tao ang gusto mong gawin nila sa iyo. Matunghayan nawa natin sa iba yung kabutihan nila at hindi yung pagkakamali o kakulangan nila sapagkat kung hindi natin gagawin yan, ay pakialala lang din po yung sinabi sa atin ng Panginoon na kung anuman ang panukat na ginagawa natin sa iba, yun din ang panukat na ibibigay niya sa atin. At pag nagkagayon, yun ang magiging gantimpala natin. Sabi ko nga, kung maituturing natin gantimpala yan, ganting na ating mapapala. Pero hindi ganti ng kanyang pagpapala, ganti na ating mapapala sapagkat po pwede niyang sukatin tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa ating kasalanan at hindi sa ating kabutihan. Iwasan natin na mangyayari yan. Sabi nga po ni St. Paul sa Philippians 4 verse 8, to fix your or our thoughts to what is honorable, true, right, pure, and lovely. Na kung ikukonekta po natin sa ating pagnilay, ipirmis natin ang ating atensyon, hindi sa mga kasalanan ng ating kapwa, kundi sa mga bagay na mabuti sa kanila. Indeed, dapat nating itama ang kanilang pagkakamali. Pero let us always see to it, lalong-lalo na sa mga relasyon na meron tayo na bago natin mapansin ang kanilang kamalian, pagkukulang, sana napansin na natin noon pa man at madalas sana
yung kanilang mga kabutihan. Yan din po ang magandang style sa pagtatama ng nagkakamaling kapwa. Yung bago mo sabihin, yung hindi maganda o pagkukulang nila, magsabi ka muna ng magandang entrada. Halimbawa, alam mo, maganda ka. Almost perfect na. Kaya lang kung minsan lang naman may pagkataklesa ka. Alam mo, Dad, responsable ka. Wala akong masabi sa'yo. Very good provider ka. Lahat ng pangangailangan namin, lalo na ng mga anak mo, binibigay mo. Pero sana makapaglaan ka naman ng quality time with us. Sana lang. Alam mo, anak, napaka-talino mo. Napaka-sipag mong mag-aral. Kaya lang, medyo dapat nating itama yung minsan sumasagot ka. Hindi ka ganon, alam ko, hindi ka ganon. Gusto lamang nating itama yun ngayon. Something like that. On that regard, hindi masakit pakinggan, hindi nakaka-offend kahit ang sasabihin mo yung kanilang kamalian o pagkukulang kasi pinungunahan mo ng pagpansin sa kanilang kabutihan. Tingnan po ninyo si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto, 1 Corinthians 1, verse 4 and following. Sabihin na doon, ipapasalamat ako sa Diyos dahil sa mga pagpapalang binigay sa inyo, dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo, etc. Something like that. Mga magaganda munang mga salita. Considering na mga Corinthians na sinusulatan niya ay engaged na sa immorality, hindi na siya nire-respeto, hindi na siya pinakikinggan, wala nang pagkakaisa, may mga siraan, may mga pagkakanya-kanya, nagiging makamundo na. Pero hindi siya nagsimula ng negative. Hindi niya sinabing, kapal na mukha ninyo. Napakahirap niyong pagsabihan, napakatitigas ng kalooban. Hindi eh. Inuna muna niya yung mga mabubuti. Hindi siya nambobola. Pero ang realidad kasi ay bago yung mali, siguradong meron munang tama. Kaya nga muna sabing may mali. Dahil nauna yung tama, naging mali lang, binabalik mo lang. Kaya iyong itinatama. After all, lahat naman tayo ay pagkakamali. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. Pero ito'y napakaliit na bahagi lamang kumpara sa mas malaki at pinakamalaking bahagi ng ating pagkatao bilang mga lalang ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay likas na mabuti. Huwag po nating pagbabaligta rin sa pamamagitan ng pag-focus sa masama at hindi sa mabuti. Makita natin lagi, unang-una, ang mabuti sa ating kapwa at hindi muna lagi yung masama. Sapagkat hindi po natin ito ikabubuti, hindi po natin ito ikatataas, hindi po natin ito ikatatama. Kasi kapag sa simula pa lang, ang nakikita na natin ay ang mali ng iba. Sa simula pa lang tayo ay masama na, tayo ay nagkakamali na, tayo ay nabababa na. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa, na sana'y ating makita at hindi natin magawa sa ating sarili at sa iba. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo, Alam kong sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat ang alam niya ang samo pinagdaraanan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang alam sambo. kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata.
Panginoon, tulungan mo kong makita ang mga mabubuti sa iba. Sapagkat kapag ang nakikita ko ay yung mali lamang nila, mas umiinit ang ulo ko, mas nagkakalit ako, mas ayaw kong magbigay ng pangunawa at pagpasensya. Ganon din naman, tulungan mong ito rin ay makita ko sa buhay ko. At sa kabila ng mga hindi magagandang nangyayari, mas marami pa rin hamak ang iyong biyaya. Mas marami pa rin pagpapala. Mas marami pa rin akong dapat na ipagpasalamat sa iyo. Ibukas mo po ang aking mga mata sa mga biyayang ito. At makumbinsi ko una ang sarili ko na mahal mo talaga ako. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pamamayaan. Paniwalaan natin sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatatandaan mo. Ibukas mo ang iyong mga mata sa hamak na mas maraming biyaya ng Panginoon sa iyo. Sa kabila ng mga problema sa buhay mo. Ay hindi naman niya unang-unang ginugustong maranasan mo. Mayroong magandang mangyayari. Huwag kang magtatampo sa Diyos. Sapagkat minamahal ka niyang lubos. Kung lalapit kay Jesus at ang buhay mo ay hindi matatapos sa unos, may maganda pang plano sa iyo ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay. Pag-alay namin, sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong hinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala Habang naghihintay kami sa'yo, pagpapabalik. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panlangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya
ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsaluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik, alalahanin natin ang ating mga minamahal na yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na
tawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggang, nagagalak sa kanyang pagdating.
pagdating. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa ay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating Three Nails in the Crown, sa ating souvenir shop, sa ating alkansya, at sa pagtuloy na pag-share ng ating mga videos sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat. Malaking tulong po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairo rin. Palain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal